Isko Moreno Domagoso. Alam niyo po, excited po kayong marinig ang lahat ng mga advokasya, pangarap at plano ng ating mga Yormes Choice. Kaya nga po, wag na po natin patagalin pa. Tawagin na po natin ang numero 1, Konsehal Che Borromeo. Kasama na rin po natin ang numero 9, Councilor Bobby Espiritu. Ang numero 10, Councilor Attorney J.B. Hizon. Ang numero 12, Councilor Paul Mac Ignacio. Ang numero 15, Councilor Seth Lauriana La. Kasama na rin po natin ang numero 31, Councilor Paul Yufanco. Muling po, palatapan po natin ang ating mga Yormes Choice! At sa ating pong pagpapatuloy, at masaya ang inyong puso. Lubos po ang aking pasasalamat sa lahat po ng tulong, pagmamahal na pinagkaloob niyo po sa 3 termino na ako po ay naging konsehal ng ating distrito. Borromeo Laris, 99,800 crowd votes. Bago po ako naging konsehal, ay matagal niyo ng kaibigan ang aking ama na si Konsehal Che Borromeo na 22 taon na pong naglingkod sa lungsod ng Maynila. Naging DPS head noong panahon ni Mayor Lito Atienza, naging konsehal noong panahon ni Mayor Alfredo Lin, muling nanungkulan sa DPS noong panahon ni President Mayor Eric Estrada at engineer noong panahon ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Malawak na po ang kanyang karanasan pagdating sa serbisyo publiko, kaya sana po muli nating tulungan makabalik sa konseho si Konsehal Che Borromeo. mula sa Distrito 5, Konsehal Che Borromeo. Sa Borromeo, mula sa puso ang serbisyo. Ay nakapaglingkod at nakapagtapos ng kanyang termino bilang konsehal. Ang muling magbabalik upang ipagpatuloy ang nasimulang magagandang adhikain at pangarap sa ating distrito. Check! Ang mula sa puso ang serbisyo. Palakpakan po natin ang number 1 sa hanay ng mga konsehal, Councilor Che Borromeo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una, gusto ko namin magpasalamat sa inyong lahat sa oras na ibinigay niyo ngayong gabi. Kahit umuulan, para lang tayo ay magkasama-sama. Ako po si Engineer Che Borromeo, dati niyo po konsehal. Tatay po ni Konsehal Laris Borromeo. Ako po yung naglingkod na mahigit 22 taon sa lungsod ng Maynila. Sa katunayan, 4 na mayor po ang aking pinaglingkuran. I love you too. Nagsimula po ako sa termino po at panunungkulan ni Mayor Lito Atienza bilang hepe ng Department of Public Services o DPS sa kanyang programang Buhayin ang Maynila. Ako rin nakapaglingkod bilang isang engineer sa panahon naman ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Itong gabi na ito
gusto ko lang kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat po sa inyong lahat. Sa 3 termino na binigay nyo sa aking anak, ginawa nyo pa siyang number 1 bilang isang ama. Kulang po ang salitang salamat na ibibigay ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you. Mayo 12, malapit na po ang eleksyon. Pwede po ba makiusap si Engineer Che Borromeo sa inyo? Ako po'y nakikiusap na may bababang kalooban. Sana matulungan niyo po ako. Pwede po ba? Tulungan niyo po ako para mabahagi ko ang aking kaalaman at karanasan. Hindi lamang sa konseho, para po sa ating lungsod. Pwede po ba? Para malaman niyo rin, wala pong engineer ngayon sa konseho. Pwede po ba? Pwede po ba mag-apply si Engineer Che Borromeo para maging konsyal muli? Pwede? Subukan natin. Taas ang kamay. Nagtutulong kay Engineer Che Borromeo para maging konsyal. Maraming salamat po sa inyo. Isang karangalan ko po na mamasama sa Yobis Choice sa pangunguna po ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Chair Atensya, Congressman at Amado Bagaching at ang Buhay Party List. Makakaasa po kayo kay Konsyal Che Borromeo. May nagawa na, may magagawa pa. Mula sa puso at paglilingkod, numero 1, number 1 sa balota, Manila, God first! Maraming salamat. Kuyang konsehal, likas sa puso ang pagdulungin sapagkat noong panahon ng pandemya, sa kanyang hindi kaparaanan, marami ang natulungan. Ang tunay na may pagmamahal sa kapwa. Palakpakan po natin ang ating kabady, ang numero 9, Councilor Bobby S. Maraming salamat po. Magandang gabi mga kabady! Unang-una sa lahat, nais ko po munang magpasalamat sa inyo. Noong nakaraang halalan, tinulungan niyo po at ginawa niyo pong konsehal ang inyong kabady. Kaya maraming salamat po. Yung tiwalang pinagkaloob niyo po sa akin, sinuklihan ko po ng tapat, malinis at may dignidad na paglilingkod. Aktibo po tayong miyembro ng ating konseho. Isa po sa ating ipinaglaban at naipasang batas, yung ating Anti-Business Harassment Act. Di ba po galing tayong pandemya? Ang daming nagsarang negosyo, ang daming nawala ng trabaho. Layunin po ng ating ipinasang ordinansa, hikayatin ang mga negosyante na muling mamuhunan sa lungsod ng Maynila. Nang sa gayon, magkaroon po tayo ng mas maraming oportunidad makahanap ng trabaho dito sa loob ng lungsod ng Maynila. Bukod po sa trabaho natin sa konseho, tuloy-tuloy din po ang mga programa natin. Yung mga regular na programa. At siyempre, yung mga programang tanging si kabady lang ang gumagawa. Meron po tayong konkretong programang pang-kabataan. Yung ating Kabady Cup, taon-taon para sa kabataan. District-wide Interzone Sports Program. Nung katatapos lang na Kabady Cup, Zona 80 po ang ating champion. Tuloy-tuloy din po ang programang inumpisa natin mula nung pandemya, ang isang linggong ayuda. Alam niyo ba yung isang linggong ayuda?
Yung pandesal, masarap ba? Kahit walang palaman. Pagdamutan nyo na po yung nakayanan nating pandesal na walang palaman. Sa hirap ng buhay ngayon, maitawid ko lang po yung isang linggo yung almusal. Malaking tulong na rin po. Tayo rin lang po ang nag-iisang konsehal na mayroong libreng ambulansya. Yung ating Kabady Health, Kabady Ambulance. 4 na taon nang paikot-ikot sa Distrito 5, nagseservisyo 24/7, Monday to Sunday. Nakita niyo na ba yung ating ambulansya? Nakarating na ba rito? Gusto niyo makita? Gusto niyo sumakay? Malamig ang aircon, pero huwag kayong sasakay ng ambulansya. Mahirap sumakay doon. Ang importante, sa oras na kailangan ng ambulansya, laging nakatabay ang ating Kabady Health, Kabady Ambulance. Kaya lagi niyo pong tatandaan, kapag may emergency, tawagin si Kabady. Maganda po ba yung ating programa? Gusto niyo bang ipagpatuloy natin? Pwede bang maglambing? Pwede niyo ba akong samahan muli? Pwede ba straight? Your last choice! Mga kabady, samahan niyo po ako. Tulungan niyo po akong ipagpatuloy ang serbisyong kabady sa 5 distrito. At masisinunod ko kayo sa bawat akbang, sa anumang pagsubok, sa lahat ng oras, lagi kang mayroong kabady. Muli, ito po ang inyong kabady, number 9 sa balota, Konsehal Bobby Espiritu. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Manila, God Force, maraming salamat po. Manila! Maraming salamat sa inyong lahat. Una-una, sinong nilalagay pa dito sa ulan? Maraming salamat po sa inyo. Alam po namin, kanina pa kayo naghihintay. Pero kahit umuulan, kahit nilalamig na kayo, naririto pa rin kayo. Kaya mula po sa buong grupo ng Rapid Stars, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong konsehal, ang abogado at tagapagtanggol ng 5 distrito, si Konsehal Atty. J.B. Ison. Isang dekada na po natin pinagtatanggol yung ating mga residente na nanganganib sa kanilang mga tahanan. Isang dekada na rin po natin tinutulungan yung ating mga residente na inaapoy ng kanilang mga amo. At isang dekada na rin po natin tinutulungan at binibinig yung sigaw ng ating mga residente na umihiling ng katarungan. Noong ako po ay inyong hinalan bilang isa sa mga konsehal ng 5 distrito, hinalingan po ni Konsehal Atty. J.B. Ison. Sa katunayan, sa lahat po ng mga bagong halal na konsehal noong nakaraang eleksyon, isa po si Konsehal Atty. J.B. Ison sa may pinakamaraming pinasa na ordinance at resolusyon. Kabilang na po dyan yung regalo natin sa ating mga kapatid na Muslim. Yung pagtatalaga ng kauna-unahang Sharia Court sa labas ng Mindanao, dito po sa lungsod ng Maynila. Ako rin po ang nagsusulong ng Right to Care Ordinance ng lungsod ng Maynila, na kung saan yung mga residente natin, yung mga kapitbahay natin na hindi kasal o membro ng LGBTQ community, bibigyan na po ng pagkilala pagdating sa pagdedesisyon sa ospital. I love you too! Hindi rin po kinalimutan ni Konsehal Atty. J.B. Ison ang edukasyon ng inyong anak. Dahil naniniwala po ako, nakakatayo lang ako dito sa entaplanong ito dahil sa pag-aaral na naibigay sa akin ng aking magulang. Kaya namanahagi po tayo ng scholarship sa kolehiyo at kinagagalak ko pong ipagmalaki sa inyo. Sa 2 term na po na namimigay tayo ng scholarship, nakapagpaaral po tayo ng humigit kumulang 500 estudyante sa kolehiyo.
Sa susunod na po ng termino, kailangan ko po ang tulong nyo. Dahil marami pa po ako mga programa na kailangan ipagpatuloy. Marami pa po akong mga ordinansa at mga pangarap na kailangan ipasa. Katulad ng Batang Maynila Scholarship Ordinance para ang mga Batang Maynila hindi kailangan magsiksikan sa UTM at PNM at hindi na maging rason ang kahirapan ng magulang para hindi makapag-aral ang ating mga anak. Kaya po, mga nanay ko, mga tatay ko, matanong ko po muna sa inyo, susuportahan niyo po ba si Konsehal Atty. J.B. Dizon? Talaga? Sino nga? Tayo sa kamay ng susuporta kay J.B. Dizon! Matanong ko, sino yung susuporta sa buong lineup ng Robert Choice? Tayo sa kamay! O, huwag niyo muna ibababa! Iganyan niyo lang ng konti! Promise! Maraming salamat po sa inyo. Bago po ako magtapos, may gusto lang po ako iwan na mensahe. Yung aking ama, yung alamat ng Zona 80, si dating Congressman Amado Bagatsing. Noong panahon po na siya ay buhay pa, hindi niyo po siya kinalimutan. At yung pagmamahal niyo po sa aking ama, binigay niyo rin po sa aking kapatid, si dating Konsehal TJ Dizon. Ngayon, ako po ay nasa inyong harapan. Anak ni dating Congressman Joey Dizon, kakambal ni Konsehal TJ Dizon. Pwede po ba itong Dizon na nasa harap nyo ay mahalin muli ng Zona 80? Pwede po? Sana po, pagdating ng Mayo 12, ampunin niyo po ulit si Konsehal Atty. J.B. Dizon. Dahil sinisiguro ko po sa inyo, pag sinuportahan niyo po si Konsehal Atty. J.B. Dizon, ang Zona 80, muling may pagmamalaki na konsehal. Kaya muli, ako po ang inyong konsehal, ang abogado at tagapagtanggol ng 5 Distrito, numero 10 sa Malota, Konsehal Atty. J.B. Dizon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. At Manila, God first. Maraming salamat po. Maraming salamat po muli po. Huwag sama na po natin ang ama ng kabaka, Congressman Amado Bagatsing! Muli ba palakpakan po natin, Congressman Amado Bagatsing! Kung magpapatuloy ang susunod naman po nating tagapagsalita ay isang mahusay na broadcaster. Ang magseserbisyo at maaasahan nyo. Alam ang kahirapan hanggang makinig sa mga nangangailangan. Dahil sa kahirapan kaya't alam ang ating kalagayan. Ang tinaguriang utol ng 5 Distrito, palakpakan po natin ang numero 12, Konsehal Tol Mac Ignacio. Magandang gabi, Zona 80! Kahit umuulan, hindi nyo kami binigo. Okay lang yun. Si Tol Mac Ignacio, iiklihan lang. Wala nang palapalabok. Si Tol Mac Ignacio, ang pinakapaboritong programa, mamigay ng maintenance, lalo't higit sa mga lolo't lola ko. Itutuloy natin ang programa hanggang ito'y maging isang ordinansa. Para buong Maynila, pakinabangan ang libreng maintenance program. Kagaya ni Kabady, meron na din tayong bagong ambulansya. Sa mga gustong sumakay, 2 na ang pwede yung sakyan. Yung kay Kabady at yung kay Tol Mac Ignacio. Sa sports, alam nila si Tol Mac mahilig sa larong basketball. Magtutuloy-tuloy tayo dyan. Pero ngayong taon, pagkahalal ni Tol Mac Ignacio, yung mongkahi ni Jet Borromeo, yung palarong pambakla, gagawin natin yan. Pero idea ni Che Borromeo, si Tol Mac Ignacio ang gagawa.
Nasabi ko na ang mga dapat kong masabi. Ngayon, kukunin ko ang oras na nalalabi sa akin para sa isang panawagan. Sa eleksyon ito, sa kampanyang ito, madaming puso ang nasaktan. Madaming damdamin ang nasira. Ang panawagan ko, simpleng-simple lang. Pagkatapos ng eleksyon, lalong tigit sa ating mga chairman, sa mga kagawad, at sa taong bayan, magkaisa tayong muli para magawa natin ang kagustuhan ni Mr. Moreno Dumagoso to make Manila great again. Okay ba yun? Nakakalimutan natin lahat ng ating mga nararamdaman dahil sa mga susunod na panahon, ang Maynila iisa lang. Hindi tayo pwedeng tumawid sa Pasay. Hindi tayo pwedeng tumawid sa Quezon City. Magyakapan tayong muli. Ipagpatuloy natin yung ating pagmamahalan, lalo tigit sa ating mga kapitbahay. Kung hindi nila binoto yung gusto nyo, pananaw nila yun, respetuhin natin. Ganun din naman sa mga kagustuhan yung iboto. Please lang, huwag niyong awayin yung kapitbahay niyo. Kasi meron din silang sariling gusto. Pero ang gusto ni Tol Mac Ignacio, magmula sa pinakamagaling na mayor na naupo sa Maynila, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa Mayo at 13, sabay-sabay po natin buksan ang ating mga bintana para papasukin ang bagong liwanag ng Maynila. Vice Mayor, sino? At siyempre, ang nag-iisang ama ng Kabaka, Congressman Amado Pagatsing. Huwag natin ninyong kalimutan, si Congressman Lito Atienza, ang buhay party list. Para dalawang ang kongresista natin. May nakalimutan pa ba ako? May nakalimutan pa ba ako ipakiusap sa inyo? Siyempre, yung aking mga kapatid at yung lolo ko, yung Be, I love you. Borromeo Espiritu Hison, Ignacio Lau Yupango. Sa Mayo at 12, huwag po natin kalimutan yung nagmamahal sa inyong lahat, yung numero 12, Tol Mac Ignacio. Maraming salamat po. Uli, ito ang utol ng 5 distrito, Manila! Palakpakan po natin ang number 66, Senator Camille Villar! Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, ako po si Camille Villar at nais ko pong batiin ang ilan sa mga panauhin natin. Of course, nais ko pong batiin at pasalamatan, siyempre, ang ating minamahal at katulad ng aking papa na si Senator Manny Villar ay laking tundo, ang ating minamahal na Yorme Isko Moreno, and ang ating susunod, the Vice Mayor Chi Atienza,
And of course, Congressman Amado Bagatsing at lahat po ng ating councilors dito at ang ating mga kapitan na nandito. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, ako po si Camille Villar at palagi po akong natutuwa na bumabalik dito sa lungsod ng Maynila dahil ang aming pong pamilya, ang akin pong papa na si Senator Manny Villar ay tubong or galing po at lumaki sa Tondo. At hanggang ngayon po, ang bahay namin ay nandoon po at ang kada taon ay bumabalik po kami sa Moriones. So talagang iba po ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan dito sa Maynila. At syempre, makakaasa po kayo na nakikiisa po ako kasama po ng ating pamahalaan dito at sa lahat na para sa lahat po ng ating mga pangarap sa ating buhay. Tutulong at tutulong at tutulong po kami. Kasi nga, matagal na po naming kaibigan si Yorme, ang ating minamahal na si Isko Moreno at kung ano man po ang kanyang layunin kasama syempre ni Vice Mayor Chi Atienza at kung ano po ang kanyang layunin hindi lang po para dito sa ating distrito kundi sa buong lungsod ng Maynila ay syempre makikiisa kami palagi dahil ang aming pamilya ay taga dito po sa Tondo at kahit saan man po kami mapunta kahit anong bahagi po ng Pilipinas ay babalik at babalik po kami dito at tutulong po kami sa abot ng aming makakaya. So hindi ko na po pahahabain dahil alam kong excited na po tayo marinig ang mga mensahe ng ating mga kasama dito sa stage at ang ating minamahal na Yorme Isko Moreno. Again, isang karangalan po sa akin at napakasaya po po kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama po kayo lahat ngayong gabi at excited na po ko sa mga pagsasama pa po natin sa darating na panahon. Muli, maraming salamat po. Ako po si Camille Villar. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Muli po, huwag naman po natin kalilimutan yung shade ang number 66 sa hanay ng mga senador. Isyong abot kamay mo ang numero 15. Palapakan po natin, Councilor Seth Laureano Lang! Magandang gabi sa inyo, Sol 80! Set! Grabe talaga energy nyo, ano? May tanong ako sa inyong lahat. Nasamahan niyo ba kami sa Mayo 12? Promise yan? Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre ang inyong lingkod, nais po pong ipagpatuloy ang aking mga nasimulang programa. Kagaya po ng ating offline kalusugan, ang ating libreng bigas si Seth Laureano Lau, at syempre po yung mga nais pa natin idagdag kagaya ng ating free dental services at ang ating mga pangarap at adhikay para sa Singo Distrito na nais ko pa pong ipamahagi sa inyong lahat. Pero sana po, magsama-sama po tayo hanggang dulo, walang iwanan, at sana po by this point of time, mapagkatiwalaan niyo po kami, na masamahan niyo po kami, at hindi po kami magbibigay sa inyo ng anumang bagay na ikakabigo ninyong lahat. Kaya sana po, sa Mayo 12, ibota po natin lahat straight, Yorme's choice. Pwede po ba? At sana po, ako po'y humihingi ng lubos na tulong sa inyong lahat. I love you too. Sana po, si Seth Laureano Lau, masubukan nyo naman, masamahan nyo rin po. Pwede? Kasamahan nyo ba ako? Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, kung sasamahan nyo po ako, yung buong lineup din po ng Yorme's Choice, masamahan ninyo. Pwede? Maraming salamat po. Hindi ko na po paabain para po sa susunod na ating tagapagsalita. Tandaan niyo po palagi, mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko lamang po magsilbi sa inyong lahat. Kaya sana po,
Nabigyan niyo po ako ng pagkakataon. Baka naman po, masubukan niyo naman ang pagmamahal at serbisyo ni Sir Laureano. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po, ito po, ang babalik natin, Yorme Isko Morel Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, ang ating buting Congressman Amado Bagatsing. Masamahan niyo po kami lahat. Vote straight, please, sa May 12. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manila! God first. Thank you so much po. Maraming salamat po muli po. Huwag naman po natin kalilimutan yung shade of number 15 sa halay ng mga pagsahal. Palakpakan po natin, Councilor Sir Laureano na! At sa ating pong pagpapatuloy, sabay-sabay po na po natin panoorin po. Nakilala ang numero 31, Councilor Mon Yupanco. Mga taga-Dakbayan, mga taga-Mataas sa Lupa at buong Zona 80, magandang gabi po sa inyong lahat. Handa na ba kayo sa laban na to? Handa na ba kayong ipanalo, ibalik si Yorme Isko Morel Dumagoso? Handa na ba kayong ilagay at ipanalo si Vice Mayor Chi Atienza? At handa na ba kayo ibalik at ipanalo si Congressman Amado Bagatsing? Handa na ba kayong tulungan ang buong slate ng Yorme Isko sa pagkakonsehal? Ang Ben, I love you. Nasa kamay ang mag-vote straight dito. Maraming salamat po. Huwag niyo na pong kalimutan ang buong Be, I love you. Borromeo, Espiritu Hizon, Ignacio, Lau, at ang inyong lingkod, Yupanco. Unang-una, tuloy lang po ang aking mga proyekto, ang aking serbisyo dito sa lugar nyo. Pwede ba bawal ang sunog dito? Pwede? Dahil ako ninenervyos pag nagkakasunog dito sa Zona 80. Mag-iingat pa rin po tayo sa sunog dahil masyadong mainit pa rin ang panahon ngayon. At ano pa po? Ang isang proyekto natin ay yung Oplan Zero Catarata. Doon, libreng operasyon sa Catarata. Doon, matagal na po nating programa to. Doon, pag may lolo't lola kayo, nanay tatay, na kailangan ng libreng operasyon, sabihin nyo lang po sa mga barangay nyo. Ano pa po? May test na school din po tayo. Malapit lang po dito sa may Remedios. Doon, may 2 courses tayo sa ngayon. Yung barista at bread and pastry. Doon, libre din po yan. Continuous enrollment po para sa inyo lahat. Pwede po ba akong manlambing sa inyo? Number 31 po, sa Balota, si Konsehal Mon Yupanco. Palagi po ako nasa huli. Baka pwede naman palambing, baka naman pwede unahin nila ako shade sa dulo. Baka iba sa inyo, shade ng shade, biglang, ay, naka-anim na pala ako. Kawawa naman si Yupanco, nalimutan ko. Baka pwede naman unahin nila po ako shade, number 31 sa Balota, at bumalik na lang kayo sa number 1, Peche Borromeo. Sa inyo lahat po muli, ako inyong katropa, sa hirap at ginawa, Konsehal Mon Yupanco, Maria! Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli po, huwag naman po natin kalimutan i-shade ang number 31 sa halay ng mga konsehal, Re-elect Councilor Mon Yupanco. At sa mga pagkakabang po ito, alam ko pong excited na po kayong makita ang tambalan muling nagbibigay ng glory at liwanag sa ating lungsod. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Morel Dumagoso.
Estado ng Manila ay ang dating Manila Mayor Ramon Bagatsing at lumaking mula sa tunay na diwa ng serbisyo publiko. Ito ang naging inspirasyon niya para itatag ang kabalikat ng bayan sa ating sa habang panahon bilang mahusay at magiging na congressman. Ang pinili ni Yorme upang maging katuwang niya sa paglilingkod at upang maibalik ang may malasakit na serbisyo. Ang pinaguniang ama ng Kabaka, isang outstanding congressman, ibalik natin si Congressman Amado Bagatsing! Maraming salamat. Anim na araw na lamang. Anim na tulog na lamang. Sentensyahan na. Ano ang hatol ng mga taga-Sona 80 at ang buong distrito? Yan po ang pinakamahalaga. Napansin ko yung mga classmates ko, mga batchmates ko nasa likod, mga senior. Alam po ninyo, yung mga senior po na yan, yung ako'y unang kumandidato, ay hindi naman ako senior. May asin pa. Yung mga senior noong araw, hindi pa rin senior yun. Kwento lang ito, balik-tanaw. Paano ba nagkaroon ng Kabaka? Dahil sa inyo. Una akong tumakbong congressman 1987. Itong lugar ninyo, pinapasok ko na ito nung araw pa, puro ang dami kayan. Talagang wala pa yung South Super Highway. Yung mga senior naniwala sa akin noong 1987. Sabi ko, kamukha pa ako ni Sed Laureano noon. Puno ng asin. Ngayon, kamukha na lang ako ni Monyo Franco. Okay, ang sabi ko sa ating distrito, sa Paco mismo, sa Peña Francia o Perpignan. Elect me as a congressman, and I promise you, one day, you will all be proud to be called resident of the 5th District of Manila. Mga mahal kong taga-Cinco, dahil sa mga seniors ngayon, na hindi naman senior pa noong araw, kasama ko sila, itnalin ang buto ng puno ng Kabaka. Dito sa inyo marami, andyan si Ruben, andyan si Benny Negro, andyan si Fred Reyno, marami, si Pilo Claridades, si Gona, maraming kasama ako dito, sila Solsa nung araw dyan, marami, mga kakampi ko dito. Sila ang mga, pati si Ed Pangilinan, nagpatatupa sa kanyang braso, Kabaka. Sila ang mga kasama ko na itanim ang puno ng Kabaka. Sila rin ang nag-aruga, niligal, nalagaan ang puno yan hanggang sa lumaki, nagkayabong, nagkaprutas. At ang mga taong after 20 years, marami nang naging puno ang bunga ng puno ng Kabaka, doon sila binibitas ng prutas ng edukasyon, college scholarship. Puno ng daycare center, 30 taon na. Puno ng KMTC, Kabaka Manpower Training Center, 38 years old na.
puno ng klinika ng Kabaka, puno ng sports ng Kabaka. Yan po ang puno ng buhay ng 5 distrito na sila ang nagtalim kasama po ako na kanilang pinamamana sa ating distrito. Ngayon po mga mahal ko taga 5, tila yung puno na yan ay pineske yung nakaraan eleksyon. Mga peste, samahan niyo ako. Alisin yung peste na yan. Ibalik ang bunga ng puno ng Kabaka na yan. At yan ang ating sisinungan sa pagka-pride and peste. Sunod na ang ating pagkakaisa, pagmamahalan para alagaan ang bawat isa sa ating distrito. 6 na araw na lamang po, 6 days to go. Nasa inyong kamay po ang buhay ng ating puno ng Kabaka ngayon. Ang habol po sa kasalukuyan ayon na araw na lamang ha. Ang habol sa atin, buhayin natin ang puno na nagbubunga para sa ating distrito. Ibalik po ninyo si Amado at ibalik niyo po ang ating mga programa. Yan po ang katotohanan sa laban nito. Lahat po ng buong Pilipinas sa loob. Alam ng mga tao, si Amado at ang Kabaka punong-puno ng serbisyong totoo. Pero walang pera. Ang kalaban ni Amado ngayon, punong-puno ng pera sa katuta. Pero 3 taon nakaraan, anong servisyo ginawa? Winasak ang court dito, winasak ang court dyan. Nalagay sa alanganin ng mga nagjakit kay Baby Tan, parang kay Baby Tan. Dito, bago-bago yung Amado dyan. Wala pa 5 taon, kiniba. Saan kayo maglalaro ngayon? Saan ang magpapahangin ng mga matatanda? Saan tatakbo mga batang malilikot? Sa kalye? Saan yung mga sasakyan? Yan po ang sinasabi ko. Balik po natin ang pagkakaisa, kaayusan, kasaganahan. Ang inyong pagpipilian sa Lunes, servisyo o pera. Ang pera po, yan ang tama. Ngayon, sasabog ang pera dyan. Sasabihin ko sa inyo, bayad pa ba kayo magbudol muli kayo? Mabudol lang ilan sa akin minsan. Sabi nila, Amado, hindi na kayo magbubudol muli. Pag 2 beses ka na budol, ikaw na ang may problema. So, samahan po nyo kami. Mula kay Yorme, Isko, Moreno Tumagoso, to make Manila great again, with she at Shell sa nasariling atin. At sabi, I love you. Sagutin nyo ang I love you. Sagutin nyo Yorme's choice, pati si Amado Nagatsi sa Lunes. Alas 5 ng umaga ang bukas ng presinto, yung mga kapatid ng seniors. Atin lang ang alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Walang traffic. Seniors, PWD at Multis. Pagkatapos alas 7:01, pasok na lahat ng butante hanggang alas 7 ng gabi. Kaya, huwag po kayo makakasakit sa Lunes. Importante kung bumoto kayo, sabihin nyo ang tunay na damdamin ng ating distrito. Servisyo o pera, yan po ang nagpipilian nyo. Patayin ang Kabaka at buhayin. Pero kung anong bubuhayin niya, wala naman siya pinakita na loob ng 30 taon. So yun lamang po mga mahal kong taga-Zona 80. Kinala nyo si Amado, matagal na. Mahaba ang ating pinagsamahan. Ang nais ko lamang muling maibalik ang mga servisyo ng Kabaka at i-representa kayo ulit sa Kongreso na nakataas ang loob. Gumawa ng batas na paagarin ang buhay ninyo. Ang pumapatay kayo sa atin dahil na sa mahihirap sa pensioner ay inflation. Tumataas sa presyo ng lahat. Hindi na control ang taas. Bakit? Sino may kasalanan dyan?
ang sobrang wish na pinapataw sa atin. Madidinig nyo ang tinig niya, mga Bagatsing. Lalabanan ko ang mga napapahirap sa buhay, lalo na ng Pilipino, lalo na sa ating distrito. Nagawa ko na nung araw yan, gagawin ko ulit ng buo. Kasama ko, tulungan na rin nyo. Number 63, Buhay, Lipo at Yensa. At dalawa kami, babalangkasin namin yan, proteksyonan namin ang ating distrito at ang ating bayan. Ang nagpapahirap, hindi na ipapayag, lalabanan namin. Maaaring matalo kami sa botohan, pero madidinig ang katotohanan. Yan po ang sigaw namin. So sa inyo lahat, 6 days to go. Sana po samahan niyo kami. Let's make Manila great again. At para sa ating distrito, let's make the District 5 proud again. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli po. Huwag na huwag po natin kalilimutan i-share ang number 1 sa halay ng